Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programa, and this is Solution with Laverne Duhot, and of course that's me. Ako po ang inyong kaibigan at makakasama mula ngayon hanggang mamaya. Kaya naman akin pong pakiusap at paglalambing ay patuloy niyo po akong samahan hanggang sa ating pong pagtatapos na ating makasaysayang gawain sa gabing ito. Of course, tayo po ay sumasa inyo every Tuesday night at 7:30. At maraming salamat po sa ating mga kaibigan. Ikaw, nakasama ko ngayon at hanggang mamaya ay makakasama ko at sama-sama po tayong matuto kahit man lang sa loob ng medyo maraming minuto. At maraming salamat din po sa awiting ating mga napakinggan. At ito po ay naibigay sa atin ng pambungad na paalaala kung gaano po katapat ang ating Panginoon. Of course, ang first song sa mga nagtatanong, that was Manalig, taken from Papuri 23. Nasunod naman po ng pagtitiwala ko'y tanging sa iyo mula sa tinig ni Miss Kathy Azada Amaka. Yung first song po was sung by Victory Worship. At maraming salamat sa Panginoon sa mga awiting ating napakinggan na nagpapaalala sa atin na kapag atin pong may pinagkatiwala, tayo po'y nanalig sa Panginoon, talagang hindi po tayo bibiguin ng Panginoon. Gaya po na ating gagawin sa gabing ito, pagyayamanin po natin ating pananampalataya, at yan po ay sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Panginoon. At amin pong binabati ang lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Thank you po for joining me tonight, at dalayan ko po na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. And of course, gusto rin batiin ang ating mga kaibigan sa labas ng Pilipinas sa mapagpalang umaga, tanghali hanggang gabi. At tayo po ay talaga namang purihin ng Panginoon, hindi tayo napipigilan ng ating different time zones. Bagaman may mga kaibigan po tayong sumasa kanila ang ating programa sa madaling araw, pero salamat po for taking time to watch or listen sa ating pong broadcast and podcast. And tayo rin po ay napapanood sa ating YouTube channel. And binabati natin ang ating mga tagapakinig sa Apple Podcast at sa Spotify. So maraming salamat na balitaan namin na halos mga kabataan po ang nakikinig sa atin via sa ating podcast sa Spotify and Apple Podcast. Yeah. Maraming salamat sa mga kaibigan po natin. And of course, gusto ko muna batiin na happy birthday ang ating kaibigan sa Taytay, sa Gospel of Grace Christian Church, si Ate Edsel Cuevas. Happy birthday, Ate Edsel. At ikaw ay, of course, reaffirm ang iyong pagpapala dahil ikaw ay lubusan ng pinagpala ng Panginoon. So mula po sa SGC, mula dito sa amin sa Las Piñas, we are celebrating with you today. Happy birthday. Birthday niya ba ngayon o kahapon? Parang kahapon, belated happy birthday, Ate Edsel. At syempre pa, binabati natin at gusto kong pasalamatan. Nakakasama natin every last Sunday of the month si Sister Presi. Salamat sa ating masayang kwentuhan fellowship last Sunday. Bagaman, kailangan umuwi na maaga nila Sister Presi because meron pang paghahanda ginagawa si Ate Ina na alam ko nanonood din sa ngayon. So maraming salamat po. Ang ganda ng ating fellowship at sa mga nakasama natin sa church. At we hope to see you once again on the 4th Sunday of April, or kung mas maganda every Sunday makasama natin si Ate Presi. So maraming salamat. Alam ko nanonood siya ngayon. At binabati rin natin sila Pastor Willie Wilson Tiongson Laigo. Maraming salamat po for taking time to join us tonight. Of course, dyan din si Ate Joy Sailon Ayaso. Blessed Tuesday din sa iyo. Si Sister Corazon Bondok, hello po. Good evening din po sa inyo. Binabati rin natin. Of course, ang ating mga kaibigan mula sa Qatar, Sister Maylene Petalino Magadia, who's watching right now with her, alam ko, ang kanyang hubby, si Brother Roy, at ang kanyang mga anak via Spotify or Apple Podcast, si BD. Si BD nakikinig sa atin. Maraming salamat, BD. And binabati rin natin si Nanay Carmencita Paganpan. Blessed evening po sa inyo from Southern Leyte. And si Brother Aaron John Navales Nicomedes. And of course, binabati rin natin Sister Rose Marie Casoko. Talagang iba-iba yung mga profile pictures na nakita ko kanina. Lahat naman bagay, sis Binabati rin natin si Sister Raquel. Nawala bigla. Lumipat.
Yan, maraming salamat. Ano pilihan ni Sister Raquel? Thank you for joining us tonight. Yun, ako medyo nawala yung mga pagbati sa akin. Sister Tracy Bernardo, hi po, blessed Tuesday sa ating lahat. Yun, salamat po for joining us. At please, kung kayo po ay napapagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, please pakishare po yung ating broadcast dahil napapanahon, ang ganda po na ating pag-uusapan dahil marami po mga kapatid natin sa Panginoon na nangangamba because may mga teachings po na nagsasabi na may mga Kristiyano raw po ang pupunta sa impyerno. So alamin natin sa atin pong episode tonight na are there Christians in hell? So mga kaibigan, meron po tayong tanong na gusto naming kayo po ay makasabay at makasagot. So once again, atin pong episode for tonight is entitled, Are There Christians in Hell? Meron ba mga Kristiyano sa impyerno? And I would like you to participate in this question. Atin pong question for tonight na gusto pong malaman ang inyong pulso sa question na ito. Which Christians will go to hell? Kasi sabi ng ibang mga simbahan, sabi ng ating ibang mga pastor na kakilala that may mga Christians daw po na matatagpuan at mapupunta sa impyerno. So alamin natin which Christians will go to hell. Of course, dito lang po yan sa inyong programa. At nagpapatuloy po tayo dito yan sa Solution with Laverne Ducot. Ang oras natin, 43 minutos makalipas ang ikapito ng gabi. And salamat po for joining me once again. Nakasama pa rin natin, nagpapatuloy, binabati natin Sister Lani Diesta. Magandang gabi rin po sa inyo. And Sister Rose ZMZZ, blessed evening po Pastor Laverne. Pastor Willie Wilson, Piong Sonlaigo, si Mami Jo, and of course ang mga kabiyaya natin. Maraming salamat po. At yun, si Ate Presi nandito. Blessed evening din po sa inyo. Thank you. Si Bishop Vigan nandito rin. Kasama natin. Ha? Church member yan nila. Salamat din po sa inyong mga kaibigan namin. Si Mami Carmelita Mendoza Hanoras. Alam ko, tiga Binangonan si Mami Carmelita. Angono, Rizal. And graceful evening din po sa inyo. Amen. At sa gabing ito, mga kapatid, once again, sa mga katutunin lang, kabubukas na ng mga, kasi dinuan nyo, pinapatay nyo mga cellphone. Kung kayo po ay katutunin lang, ito po ang Solution with Laverne Ducot para po sa mga baguhan nating kasama. Ito po yung ating Bible study online na kung saan ay naghahatid sa inyo ng tugon o solusyon sa ating bawat tanong. And ang ating pong question for tonight ay ito, which Christians will go to hell? Which Christians will go to hell? Bakit natin tinanong po ito? Because meron po mga katuruan sa ngayon na nagsasabi, at marami din ako napapanood, that not all Christians will go to heaven. Now, meron din daw po mga Christians will go to hell. So, alamin natin, sino-sino itong Christians na ito na mapupunta sa impyerno. Napapanahon. Sa gayon ay hindi tayo natatakot at alamin na natin once and for all ang tugon po sa katanungan ito. At bibigay natin mamaya mula sa salita ng Panginoon ang ating solution. Alam niyo po, meron po mga talata sa Biblia ang pangkaraniwan ay pinapangambahan, kinatatakutan at pinagdududahan ng maraming mananampalataya. Dahil una sa lahat, hindi nila nauunawaan, hindi nila alam yung konteksto. Dahil marahil ay kulang sila sa kaalaman, kulang sa pag-aaral, na kung saan ay kapag hindi nyo po alam ang konteksto ng talata, ito po ay magbibigay talaga sa inyo ng takot at pangkaraniwan, maaring gamitin sa inyo ng ilang tagapagturo na kayo po ay takutin para manipilahin. Hindi po ito kalooban ng Panginoon. Kaya nga po ang gusto ng Panginoon sa atin, nagkakaroon tayo ng Bible study. Kagaya po na ginagawa natin sa ngayon. Kaya po ang aking pong puso ay gusto ko pong maglambing sa inyo kung kayo po ay napapagpala at naniniwala at talaga namang ginagamit po ang ating programa para buksan ang inyong kaisipan, pwede niyo pong i-share yung ating broadcast sa inyong mga kaibigan, mga kakilala, especially sa inyong mga kapamilya. At gaya po na aking binabanggit kanina, may mga talata sa Biblia at isa po itong ating key verses na bibigyan po ng pansin tonight
na ginagamit ng ibang tagapagturo para takutin ang kanilang mga miyembro sa church. Na at, kapag kayo po ay natsyempohan at hindi po kayo nag-aaral at marahil mali-mali po yung inyong mga mensaheng napapakinggan, talaga pong bilang isang mananampalataya matatakot kayo dahil marami nga rin po sa ngayon, maraming simbahan sinasabi nila na lalo tigit pag ang topic ay rapture, sinasabi nila na hindi lahat ng Christians ay makakasama sa rapture. Talagang matatakot na talaga. Bakit ganun? Sino-sino yung mga Christians na yun ang hindi makakasama sa rapture? Now, meron din po nagsasabi na hindi raw po lahat ng Kristiyano o born-again Christians ay papasok sa langit. Meron daw pong mga Kristiyano, yung iba nagsasabi, konti lang, yung iba naman, karamihan sa mga Kristiyano ay hindi mapupunta sa langit. So kung hindi sila mapupunta sa langit, wala naman tayong pinapaniwala ang, of course, sa ating mananampalataya, wala namang purgatorio at wala naman po talagang purgatorio yung sinasabi sa Biblia. So, kung hindi sila mapupunta sa langit ang mga Kristiyano ito, saan sila pupunta? Di sa impyerno. So, merong naniniwala na hindi lahat ng Kristiyano pupunta sa langit. Kundi may ilan o merong karamihan, yun pa ang masakit doon, nagbibigay ng takot sa maraming mga kapatiran natin, ay pupunta sa impyerno. So tonight, alamin natin, sino-sino itong mga Kristiyano na ito? Which Christians will go to hell? Sa atin pong episode title na, Are There Christians in Hell? Meron ba talaga mga Kristiyano na naroroon sa impyerno? So alamin natin at sasagutin po ng salita ng Panginoon ang mga katanungan ito, and I pray na tayo po mga mananampalataya ay mapalaya. Of course, gaya po na sinasabi ko kanina, maraming mga talata na tila po nagbibigay ng takot dahil kawalan ng kasiguruhan at dahil po hindi natin alam ang konteksto ng mga talatang iyon, ay nagiging dahilan para katakutan. At ilan po dito ay ang Matthew chapter 7, verses 21 till 23. So alamin natin, ito pong mga talatang ito ay pangkaraniwang kinatatakutan ng mga mananampalataya. Pag sinabi natin mananampalataya, sila yung mga taong isinuko ang buhay sa Panginoon, kinilala ang Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At nanampalataya sila sa Panginoong Jesus at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. So ito po yung mga tinatawag na mananampalataya, believers. Mga nagsuko ng buhay sa Panginoon. Sila po yung mga born-again Christians, mga na regenerate na mga human beings. Amen. So I pray na ito po ay maging malinaw sa atin. Sino itong mga mananampalataya na tinutukoy natin? Sino itong mga believers? Sila po yung mga Christians. Amen and amen. So once again, the question for tonight is, which Christians will go to hell? Sino-sino mga Kristiyano ang mapupunta sa impyerno? So atin pong key verses is found in Matthew 7, verses 21 till 23. Kuya, mali ako dapat 21 yan eh. So, babasahin ko na lang yung 21. Ito pala. Sige, let's start with verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. So, pag binasa mo yung talatang ito, talaga namang pangkaraniwang ginagamit po ito ng ilang mga pastor sa church na hindi lahat na tumatawag ng Panginoon, Panginoon, sabi ng Panginoon Hesukristo. Sa Kanya ang sarili, kung kayo po ay tumatawag, ay hindi ito dahilan para ikaw ay makapasok sa kalangitan o sa kaharian ng kalangitan. Then sabi ng verse 22 sa ating pagpapatunay, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will, sabi ni Jesus dito po, yung I dito, si Jesus po ito, ating Panginoon, will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Na para po masagot natin, sino ba itong tinutukoy ng mga talatang ito? Ay unahin po natin ang verse 21 para makita natin yung konteksto, pangkalahatan, no? Para maibsan na po yung takot na ito at malaman natin, meron ba talaga mga Kristiyano mapupunta sa impyerno? Na kung meron po mapupunta sa impyerno, sino-sino po itong mga taong ito? Sino-sino itong mga Christians na ito na pupunta sa impyerno? So unahin po nating alamin ang unang bahagi po ng Matthew chapter 7 verse 21. Nakapakilangin natin sa Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father. Now, totoo naman po talaga, at ako ay agree, kasi sabi ng Panginoon dito na hindi po lahat na tumatawag sa Panginoon ng Panginoon ay maliligtas. Pero ang tanong,
Yung talata pong ito, dapat matukoy natin, ito po ba ay isinulat para kanino? Ito po ba ay para sa mga Kristiyano na o hindi pa? So, importante po malaman natin kasi bilang mananampalataya, hindi po lahat ng inyong mga nababasa sa Biblia ay dapat inaangkin natin. Gaya po ng ating palagiang paalala, kung kayo po ay sumusunod na sa ating programa at sa ating Bible study, ay pinapaalala ko po sa inyo, bilang isang mananampalataya, you have to know how to rightly divide the word of truth. Dapat alam natin, ito bang passage na to was written to you, believer? Kasi pag sinabi natin written to you, ibig sabihin, direktang para sa iyo yun. Pero it could be written for the unbelievers as well. So, para kanino itong Matthew 7:21 till 23? Ito po ang paalala sa atin ng 2 Timothy chapter 2 verse 15. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, alamin natin itong passages na nabasa natin from Matthew 7 verses 21 till 23. Are these passages written to the believers or to the unbelievers? Importante po ito. Ito po ba isinulat para sa mga Kristiyano na o para sa mga hindi pa? So, alamin natin. So, ang tawag po dyan, bilang mga Christians, I believe Christians should be a theologian. Kasi nga, pinag-aaralan natin, inaalam natin ang ating Diyos na sinasamba. So, ikaw ay theologian. Huwag mong sasabihin, kapatid, Kuya Laverne, hindi naman ako magpapastor, hindi naman ako magiging bishop Kailangan po natin maging theologian kasi kinikilala natin at inaalam natin ang ating Diyos na sinasamba. At napakaganda pong kilalanin ng ating Panginoong Diyos. Amen. So, once again, let's go back to yung ating key verses, Matthew 7, verses 21 till 23. So, para kanina po isinulat yung Matthew 7:21 hanggang 23? Sa mga Kristiyano ba o sa mga hindi pa? So, the answer is found in verses 22 and 23, still with Matthew chapter 7. Now, basahin po natin yung verse 22 this time. Many will say to me, in that day, of course yung me dito, capital M, ang ating Panginoong Hesukristo po ito. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? I believe that the Lord Jesus, in this verse, is referring to the judgment day. Marami magsasabi pagdating ng araw ng paghuhukom, di ba Panginoon? Nag-prophesy kami sa pangalan mo, we cast out demons sa pangalan mo, at marami kami ginawang mga wonders in your name, mga kapatid. Nung panahon po ni Judas, ay isa po siya sa mga disipulo na binigyan po ng pagkakataon ng Panginoon na maranasan po yung mga bagay nito. Pero kalaun-launan, bakit hindi siya naligtas? Well, of course, ibang katuruan yan. Pero sa totoo lang, ay hindi po niya hinintay kasi ang kamatayan ng Panginoon at hindi niya inako ang magandang kaloob sa kanya ng Panginoon, ang pagtubos sa kanya. Kaya po hindi naligtas si Judas. Samantalang isa po siya sa mga disipulong naranasan at nasaksihan po niya na siya mismo sa pangalan ng Panginoon ay meron siya mga karanasan na kung saan ay napalaya ang mga taong sinasapian ng mga masamang espiritu. Pero dito, ibinabalik ng mga taong ito sa araw ng paghuhukom. Panginoon, di ba, nag-prophesy kami sa pangalan mo. Nakapag-cast out kami ng mga demons at nakapaggawa kami ng mga kamangha-manghang mga bagay sa pangalan mo. Pero bakit ganun? Kami ay hinuhusgahan sa ngayon. Now, alamin po natin. Alam niyo po, yung binabagit dito ni Jesus, as I have said kanina, he was referring to the judgment day. Ang magandang balita po dito, alam niyo po ba, kung kayo po isang believer, isang Christian, born again Christian, ibig sabihin kayo po ay nananampalataya kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po ba tayo, mga mananampalataya, ay hindi na po tayo kasama pa nahuhusgahan ng Panginoon sa araw ng paghuhukom? That is good news. Kaya nga po napakaganda po ng balita ng Ebanghelyo. Now let me give you John chapter 5 verse 24 bilang patunay at nang sa gayon matapos na po ang inyong mga takot sa buhay na harapin natin ang katotohanan. Ito po ang good news ng Ebanghelyo. Bilang mananampalataya, wala ka nang haharapin pa na judgment day. Hindi po ito galing sa akin. Ito po galing mismo sa Biblia. Sabi ng Panginoon dito, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life. So meron ka ng buhay na walang hanggan. Now, wait, there's more. Sabi po niya dito, and shall not come into judgment,
but has passed from death into life. Wow. Basahin natin sa Mabuting Balita, Biblia, para masarap tanggapin sa puso. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na wala hanggan. Hindi na siya hahatulan, sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Now, ito pong talatang ito, John chapter 5 verse 24, ay talaga namang sumasang-ayon sa Romans chapter 8 verse 1. Kasi ang mga talata sa Biblia, hindi naman po ito sumasalungat sa isa't isa, bagkus ay sumasakay at umuugnay. At meron silang ugnayan sa isa't isa. Now, let me read to you Romans 8 verse 1. Therefore, there is now no condemnation. Pag sinabing no condemnation, in-amplify po ito nung version natin binabasa. No guilty verdict. Pag sinabing no condemnation, no punishment. Para kanino? For those who are in Christ Jesus, who believe in Him as personal Lord and Savior. So, sa ating mga mananampalataya, no guilty verdict, no punishment. Kasi we have passed from death unto life. Sabi ng John chapter 5 verse 24. So mga kapatid, ang ganda pong paalala sa atin to at sa pagpapatuloy ay balikan po natin na actually mali ako nalagay dito Kuya Aves okay, tuloy natin dito na tayo. Tama pala. Ituloy natin yung pinag-usapan natin kanina. It's found in Matthew chapter 7. Let's go back to Matthew chapter 7. So bilang mananampalataya, rest assured na hindi na po tayo kailanman haharap pa sa paghuhusga at paghatol ng Diyos. Because once upon a time, ang kanya pong bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo, lahat po ng paghatol ng Diyos ay ibinuntun niya sa kanya, which He did not deserve. So that tayo po mga nanalig at nanampalataya kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo will never face judgment. Ever. Which we do not deserve. Alam niyo po ang tawag dito? Grace. G-R-A-C-E. Undeserved favor, unearned favor, and unmerited favor. Wow! Kaya nga po napakaganda ng mabuting balita. Mabuting balita, ebanghelyo, evangelion. Good news. Wala pong bad news sa good news. So, ang mananampalataya para po, for the record, wala na po tayong haharapin pang paghuhusga ng Diyos. Because ang kahusgahan na dapat sana para sa atin ay inilaan na po niya sa kanyang bugtong na anak. Now, we cannot be punished the same sin twice. Kung meron na po nagdusa ng kasalanan para sa atin, hindi na tayo dapat magdusa pa because Jesus at the cross, He received all the punishment He did not deserve. Na sana ay sa atin ibinaling yun, pero ibinigay po at binunto ng Diyos sa kanyang bugtong na anak. Alam niyo kung bakit? Because God loves you so much. Wow! Kaya po tayo mga mananampalataya, we will never face judgment. Yun po ang katotohanan. Therefore, there is now no condemnation, no guilty verdict, no punishment for those who are in Christ Jesus. That's Romans 8 verse 1. Now, tuloy natin. Dito na tayo. Let's go to Matthew 7:23. Kasi kanina, pinag-usapan na natin verse 22. Then, sabi ng Panginoon Jesus dito, and then, I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Now, this time, aalamin po natin, ito po ay paghimay-himay at para makita natin yung konteksto at malinawan tayo, sino-sino ba talaga ang binabanggit dito na them at saka yung you. So, pag nagbabasa tayo ng Bible, makita natin na wag mo lang basta tinatanggap o pinapaniwalaan yung nagtuturo sa iyo. Dapat, gaya po ng mga taga-Berea, at talagang hinihimay-himay nila ang salita ng Panginoon. Now, in this passage, Matthew 7:23, alamin natin, sino yung tinutukoy dito ng Panginoon Hesukristo na them. And then I will declare to them. Sino ito mga them? I never knew you. Yung you dito, of course, part sila ng them. Depart from me, you who practice lawlessness. Kung mapapansin po ninyo ang salitang never, dito muna tayo sa never. Kasi maganda yung word na to, never. Never. Alamin natin, sa Matthew 7:23, ano ito in the original Greek? Para mas malalim. Kasi sa English, actually, malinaw naman talaga sa English, never. Or never, kung kayo pa medyo slang. Now, ano po yung sa Greek ito? It's odipute. Odipute, it means, pag sinabing odipute, not ever, not even ever, not even at any time, that is never at all, neither at any time, never, nothing at any time, knew you, depart from me, you who practice lawlessness. So what the Greek word, the odipute means, it's a compound word of
Ode. Ano ibig sabihin ng ode? Not or not even. Yung puti naman, it means at any time. So, ibig sabihin, wala talagang pagkakataon. Sa Tagalog, walang pagkakataon. Odi puti. Ang ganda ng word na yun, walang pagkakataon sa Tagalog. Now, bilang mga mananampalataya, dapat maintindihan natin, sino yung them at you na tinutukoy po na Matthew 7:23? Kung ibabase natin yung word na never, o di puti, so sino-sino po sila? Sila po yung mga taong kailanman ay wala pong pagkakataon na kilalanin ang Panginoong Hesukristo. Dahil wala po sila ni kailanman na pagkakataon nagkaroon ng relasyon sa Panginoong Hesukristo. At dahil hindi po nila hinayaan na kanilang sarili na magkaroon ng relasyon sa Panginoong Hesukristo, kaya ang Panginoong Hesukristo man din ay wala rin pong relasyon sa kanila. So, ibig sabihin, walang ni anumang panahon at pagkakataon na sila po ay nagkaroon ng ugnayan o relasyon sa isa't isa. So, sino-sino po itong them at you? Sila po ay hindi mga mananampalataya. Kasi ang mananampalataya may relasyon sa Panginoon. Pero itong mga taong ito, sabi, odipote, not even at any time, ibig sabihin, wala pong pagkakataon na sila po ay nagkaroon ng ugnayan, ng relasyon sa Panginoong Hesukristo. So, sino sila? Sila ba yung mga Kristyano o hindi pa? Hindi po sila Kristyano. At hindi sila Kristyano. Yun po ibig sabihin nun. Now, obviously, ang mga them at you po na tinutukoy sa Matthew 7:23 ay hindi mga Christian dahil ayon po sa Panginoon Hesukristo. Yung mga Kristyano, tayo po mga tumanggap sa Panginoon at nagsuko ng buhay sa Kanya, bilang Kanyang mga tupa, ay nakikilala natin ang tinig ng ating pastol. At ang ating pastol, kilala po ang ating pangalan. Yun po sinasabi ng Biblia. John 10:27. Sabi ng Panginoong Jesus dito, "My sheep hear my voice." Wow! So ang anak po, o yung mga tupa ng ating pastol na si Kristo, ay pinapakinggan po ang tinig ng ating Panginoon. And then sabi pa dito na ating Panginoon sa ikalawang bahagi ng John 10:27, "And I know them." At kilala ko sila. Wow! So ibig sabihin, kilala tayo ng Panginoon. "And they follow me." At tayo po ay sumusunod sa Kanya. Basahin natin sa Mabuting Balita Biblia. "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa." So ang turing sa atin ng Panginoon, tupa. At ang turing natin sa Panginoong Hesukristo, siya pong ating pastol. Nakikilala ko sila. At sumusunod sila sa akin. So once again, kung ikaw ay isa ng mananampalataya, Kristiyano, hindi po para sa inyo ang Matthew chapter 7, verses 21 till 23. Kaya hindi po nyo dapat kinatatakutan o pinapangambahan ang mga talatang ito dahil atin pong nakikita ang katotohanan na bilang mga anak ng Diyos, kung bakit hindi para sa atin ito dahil meron tayong relasyon sa Panginoon. Kilala natin ang tinig ng Panginoon at kilala tayo ng Panginoon. At narito pa po ang mabuting balita na kapag tayo po ay itinuturing na tupa ng Panginoon, kilala natin ang kanyang tinig, ito pa magandang pangako sa atin ng verse 28 ng John chapter 10. "And I give them eternal life." So ibig sabihin, tayo po ang eternal life na ating nakamit. Simula po nang tinanggap natin ating Panginoon Hesukristo. Pag sinabing eternal, walang hanggan. So ito po ay hindi mawawala sa atin. "And they," sino yung they dito? Tayo mga tupa. "And they shall never perish." Wow! Hindi na po tayo mapapahamak. "Neither shall anyone snatch them out of my hand." Wala daw pong ni sino man ang siyang makakapaghiwalay sa atin o makakakuha sa atin mula sa kamay na ating Panginoon. Basahin natin sa Mabuting Balita. Juan 10:28, "Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may, hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ni naman." Dahil tayo po ay nasa pag-iingat ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga palad, nasa pag-iingat din ng ating Panginoong Diyos. Talaga naman, tayo po ay secured at selyado pa tayo ng banal na Espiritu. Kaya po, walang masamang hangin na makakapasok, di makakapasok ang espiritu ng kalaban. Yun po, kaya po tayo sinelyuhan ng banal na Espiritu. So ang tinutukoy po na them and you sa Matthew 7:23 ay mga taong kailanman ay hindi pa naging Kristiyano. Sila po yung mga tao na kailanman ay hindi pa nanampalataya sa Panginoong Jesus. Sila rin po yung mga taong hindi pa nagkaroon ng relasyon sa Panginoon kung kaya't hindi po nila
kilala ang Panginoon. Hindi nila alam ang tinig ng Panginoon at hindi rin po sila kilala ng Panginoong Jesus. Sila po yung mga tinatawag na professing Christians lang. Alam niyo po, may dalawang uri ng Christians eh. Ito yung mga professors at mga possessors. Yung professors, sila yung nagpo-profess lang. Sa Tagalog, ang tawag ko dito yung mga Kristiyano sa nguso. Pwede nating tawagin, para napapanahon, no? Kung may mga fake news, sila yung mga fake Christians. Professing Christians lang. Now, yung totoong Christian, sila po yung mga possessors. Processors. Tama ba yung term ko? Possessors. Pinopossess nila yung kanilang kaligtasan. Amen. Sila po yung mga Kristiyano sa puso. By heart, talagang tinanggap nila ang Panginoon bilang mga mananampalataya. Now, yung mga Kristiyano sa nguso, sila po yung mga taong hindi po nakikitaan ng mga pagbabago sa kanilang mga buhay. Kung sila po ay dating masama, lalong sumasama. Bagaman sila po yung nakikita natin sa loob ng simbahan, hindi po ibig sabihin na sila ligtas. Maaring relihiyoso lang po sila. At marahil nakikita niyo sila kada linggo, ginagawa lang nila yung kanilang religious activities. Pero wala talaga silang relasyon sa Panginoon dahil hindi po nakikita sa kanila ang mga pagbabago na tinutukoy ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17. So, para sa kanila po, yung Matthew 7, verses 21 till 23. Bakit? Nagtanong sa akin once again, Laverne, paano mo malalaman na isang tao ay tunay na ligtas at mananampalataya? Actually, sabi ko nga sa nagtanong, maganda sukatan lang natin ito sa ating sarili. Pero kung tinatanong mo na rin lang, ang pinakamagandang sagot po dyan ay makikitaan po natin ang tunay na ligtas, tunay na believer, tunay na born-again Christian sa kanyang buhay. Makikita po yung pagbabago dahil ang nagbabago po sa isang Kristiyano, hindi po yung kanyang sarili. Kung bakit po ito effortless is because ang banal na spirito po ang kumikilos, ang siyang nagbabago. Amen. Kasi ang born-again Christian po ay ang nangunguna na sa kanya ay ang banal na spirito. At ang banal na spirito ang siyang nagpapabago sa kanyang buhay. At kapag ito po ay nangyayari sa isang born-again Christian, talaga makikita mo, mahahalata mo na meron talagang pagbabago sa buhay niya. Dahil totoo sa kanya ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, that is grafted in. Ibig sabihin, karugtong ka na. Joined to Him by faith in Jesus as Savior. He is a new creature, reborn and renewed by the Holy Spirit. The old things, the previous moral and spiritual condition, have passed away. Behold, new things have come because the spiritual awakening brings in new life. So ito po yung makikita sa isang mga Kristiyanong nasa puso, Kristiyano sa puso. Nakikita yung pagbabago sa kanya. At sila po ay mga tunay na binago ng Panginoon at nakikita po sa kanilang buhay ang mga manifestation ng mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Amen! Kaya nga po mariin pinapaalala na ating Panginoon Hesus Kristo kung sino lang talaga ang makakapasok sa kaharian ng langit. Ayon po sa Matthew 7 verse 21. So balikan natin yung verse 21 this time still with Matthew chapter 7. Sabi po ng talata, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven." So mula po sa sa talatang ito, I should say, sino lang po ba ang makakapasok sa kaharian ng Diyos? Ang sagot po sa last part ng Matthew 7 verse 21. Muli po basahin natin yung talatang ito sa huling bahagi po. "But he who does the will of my Father in heaven." So, if you want to enter the kingdom of heaven, you must do the will of the Father. Now, the question is this: what is the will of the Father? Maganda pong tanong yan. Alam niyo po ba ang pangkaraniwang sagot po ng mga tagapagturo at maraming simbahan sa ngayon? Pag sinasabing, gawin natin ang kalooban ng Ama. Ang sagot po ng maraming Kristiyano, nakakalungkot lang, sinasabi nila, syempre, isagawa natin, sa katuparan natin ang 10 kautusan o yung 10 Commandments. Now, ito po ba ang sinasabi talaga ng Biblia? Alamin po natin, kasi hindi pwede tayong niyayakap lang natin ng iba't ibang katuruan. Dapat tama po yung ating pag-aaral, salita ng Panginoon. What is the will of the Father? Now, pag ginawa natin ang will of the Father, you will enter the kingdom of heaven. Yun ang sabi ng Matthew 7:21, yung last part. Now, hindi po 10 Commandments ang susi para ikaw ay makapasok sa kaharian ng langit. Hindi mo
pag ginagawa mo ba ang Ten Commandments, makakapasok ka? Is this the will of the Father? No. Because sabi po na Acts 13:39, and by Jesus, yung him dito Jesus, everyone who believes is justified or made righteous from all things from which you could not be justified by the law of Moses. So hindi ka pwedeng gawing matuwid ng 10 kautusan kasi para makapasok ka sa kaharian ng langit, ikaw ay dapat maging matuwid sa harapan ng Diyos. At ang pamamagitan po dito ng Diyos, hindi ang pagtupad ng tao sa 10 kautusan. Ito po, sabi na Acts 13:39, ay sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. So kung kinikilala po ninyo na ang pagtupad sa Ten Commandments ang sanhi para kayo po ay maligtas at mapanatili ang kaligtasan, salungat po ito sa sinasabi ng Acts 13:39. Kasi kung babalikan natin ang katotohanan, ang pundasyon na ating kaligtasan, ikinikilala natin ang sinasabi ng Ephesians 2, verses 8 till 9, hindi po umaakma ang sinasabi na ito na kailangan mong tupdin ang 10 kautusan para ikaw ay maligtas. Dahil sa totoo lang, wala po tayong iniambag sa ating kaligtasan. Dahil sabi po ng Ephesians 2, verses 8 till 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Kaya po wala tayong iniambag talaga sa ating kaligtasan. And verse 9 tells us, and not of works, lest anyone should boast. So, importante po maintindihan natin that salvation is a gift. At ang pagpasok po sa kaharian ng langit, ito po ay isang kaloob o regalo na inilaan sa atin ng Panginoong Diyos pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. At hindi po sa pamagitan ng ating pagtupad sa 10 kautusan. Malinaw po ito, Samantala, ang kailangan po natin isaalang-alang, sabi ng Matthew 7:21, B, yung last part, I have to do the will of the Father. So alamin natin, kung hindi po ang pagtupad sa Ten Commandments ang will of the Father, then ano? Ano ba ang sinasabi ng Biblia? So ano po ba yung sagot dito? The answer is found in John chapter 6, verse 40. So malinaw. Ang linaw po ng mga talatang ito na para tayo po ay makapasok sa kaharian ng langit, ito po ang dapat nating isaalang-alang. Isaalang-alang natin na is ang pagsunod sa kalooban ng Ama or the will of the Father. For this is my Father's will and purpose, that everyone who sees the Son, capital S, referring to Jesus Himself, and believes in Him as Savior will have eternal life. And I will raise Him up from the dead on the last day. Wow! So simple lang ang sinasabi ng Panginoon. Basahin natin sa Mabuting Balita Biblia, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, the will of the Father. Ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kung ikaw ay may buhay na walang hanggan, makakapasok ka sa kaharian ng langit at sila ay muli kong bubuhayin sa huling araw. So, pinaging simple ng Panginoon. Kasi nga po, hindi naman talaga ang pagsunod sa kautusan ni Moises ang makapagliligtas sa atin at makakapagbigay sa atin ng katuwiran sa harapan ng Diyos. It's just by putting your faith unto Jesus the Son and His finished work on the cross. Amen. Yun lang sinasabi ng Panginoon. And that's the will of the Father because once again, hindi po ang kautusan na siya magliligtas sa atin. Acts 13:38-39 tell us, therefore let it be known to you, brethren, that through this man, capital M, referring to Jesus, is preached to you the forgiveness of sins. And then verse 39, and by Him. So, si Jesus po tinutukoy dito, and by Him, and not through the law. It's just through Jesus alone. Everyone who believes is justified or made righteous from all things from which you could not be justified or made righteous through the law of Moses. Ang linaw, mga kapatid. So I pray na susundan niyo po yung ating pag-aaral at makita natin, kaganda po talaga. At napakasimple ng salita ng Panginoon para maunawaan po natin. So as we go to our conclusion, before tayo magtapos sa ating pag-aaral, let's have a quick review. So, let me ask you this question bilang bahagi po ng ating pagbabalik tanaw sa ating mga tinalakay na kanina. So, sino po yung mga taong tinutukoy na Matthew 7 verses 21 till 23. Now, sila ba yung mga may relasyon na sa Panginoon na wala pa? Sila po yung mga taong wala pong relasyon sa Panginoon talaga. Para po maintindihan natin. Kasi, para po mabalikan natin yung question natin. Once again, which Christians will go to hell? Now, kaya ko po nilagay itong question na ito is because many churches nowadays and many churches at large
today, they were telling yung kanilang congregation that every Christian will enter heaven. Hindi raw po lahat ng Kristiyano will enter heaven at pag nag-rapture daw po, may mga malalaki pang church yung sasabi, hindi raw lahat ng Kristiyano ay masasama sa rapture. Well, magbibigay po ito ng takot at kawalan ng seguridad sa buhay ng isang mananampalataya. Now, pag sinabi nating mananampalataya, once again, before we answer our question for tonight, which Christians will go to hell? Now, ito po ay bilang tugon sa mga nagsasabi kasi nga, marami daw po mga Kristiyanong pupunta rin sa impyerno. Kakalungkot. Now, pag sinabi nating Kristiyano, sila po yung mga taong naglagak ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At dahil sila po ay naglagak ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo at nanampalataya po sila na hindi po nanatiling patay ang Panginoong Hesukristo. Siya po ay nabuhay makalipas sa 3 araw. So, ibig sabihin, ito po yung mga taong na-regenerate na born again na. So, ibig sabihin, buhay na rin po yung kanilang dating patay na espiritu because ang banal na espiritu ay sumasa kanila ng born again spirit. Now, paano yun? Kung sila po'y born again at nasa kanila ang banal na espiritu ng Diyos, bakit sila pupunta sa impyerno? It doesn't make sense. So once again, let me give you this question. Kuya, pakilagay uli sa ating screen. Which Christians will go to hell? Now, let me give you our solution for tonight. Ito yung solution natin para sagutin na po natin. Now, which Christians? Kasi sinasabi nila may mga Christians. Now, this is our solution. Fake Christians will go to hell. Sino itong mga fake Christians na ito? These are people who never at any given time had a relationship with the Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, kung fake Christian ka, in other words, hindi ka talaga Christian. Hindi ka nanampalataya sa Panginoon. Hindi ka isang mananampalataya. Because ikaw yung uri ng tao na kailanman at walang pagkakataon na nagkaroon ng relasyon sa Panginoong Hesukristo. So, hindi ka talaga makakapasok sa harian ng langit at ikaw ay pag patuloy mong nire-reject ang magandang paanyaya at kaloob sa iyo ng Panginoong Hesukristo na kaligtasan, hindi mo mararanasan ang kaligtasan doon sa piling niya, sa kaharian niya sa langit. At ikaw ay pupunta sa lugar na kung saan ay wala hanggan po ang kaparusahan. So, sino po ang mapupunta sa impyerno? Sila po yung mga taong Kristiyano lang sa nguso. Mga taong hindi nakikita ang pagbabago sa kanilang mga buhay. Hindi po nakikita at nagmamanifest sa kanila ang 2 Corinthians 5 verse 17. So mga kapatid, yung Matthew 7:21-23, kung kayo po isang mananampalataya na, huwag po kayong matakot. Hindi po para sa inyo ang mga talatang ito. Now, para kanino ang mga talatang ito? So basahin natin. Ang mga talatang pong ito, basahin natin. Dito na tayo sa verse 23 na lang. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Now, yung word po dito na never, meron ka ba dyan, kuya? Yung never sa Greek, it's odepote. Now, ano ibig sabihin ng odepote? Not ever, not even ever, not even at any time. That is never at all, neither at any time, never nothing at any time knew you, sabi ni Jesus. Depart from me, you who practice lawlessness. So mga kapatid, wala pong dapat ikatakot. Kaya naman tayo pong mga nanampalataya sa Panginoon at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo ay talaga pong makatitiyak na tayo po ay makakapasok sa kaharian ng langit because you've done the will of the Father. You put your faith in Christ and His finished work on the cross. Now, kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon, gaya po na sinasabi ng Panginoon in Matthew 7:23, I never knew you. Ikaw po yung tinutukoy dito. O, marahil sinasabi mo, matagal na ako sa church, pero hindi po nakikita ang pagbabago sa buhay. Kayo po yung mga tinatawag na Kristiyano sa nguso. Hindi po kayo makakapasok talaga sa kaharian ng langit. Pero I've got good news for you. Hindi pa po huli ang lahat. Gusto ko po kayong anyayahan. At ito po yung bilang paanyaya ng Diyos sa inyo. Sabi po in Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth, ito po yung gawin na natin makatotohanan, and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So dalangin po natin magkaroon tayo ng gutom sa ating mga kaluluwa at gawin nating panalangin gaya po na aming message last Sunday. Lord, I want to know you more.
At papasukin natin ng Panginoon Hesukristo sa ating buhay. Now, paano natin malalaman na siya po yung nakapasok na? Magkakaroon po ng manifestation ang pagbabago sa ating buhay. Effortlessly. Ibig sabihin, makikita po sa atin ang bunga ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if any man is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. So kapatid, o kaibigan muna ha, kasi kapag wala pa kayo sa Panginoon, di pa tayo magkapatid. Pero kapag tinanggap mo ang Panginoon, magkakapatid na tayo. Now, gusto kita maging kapatid sa Panginoon. So please, tanggapin mo ang Panginoon and just pray this prayer with me. Ganito lang po kasimple. Sabihin niyo po ito mula sa inyong puso. Buksan ang inyong puso. Buksan din po ang inyong mga labi. Sabihin niyo po ito. O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili na walang kakayahan. Apart from you. Kaya naman, Jesus, simula po sa oras na ito, kinikilala kita at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, sa iyong kamatayan, ay winakasan na aking kasalanan. At mula po sa inyong kamatayan, makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patotoo at patunay na akong nanampalataya sa iyo ay ginawang matuwid sa harapan ng Diyos. Salamat, Ama, sa kaloob na buhay na walang hanggan. At salamat po dahil ako ay may ugnayan na at relasyon na sa aking Panginoon Hesukristo. Ito po ang aking panalangin sa kanyang pangalan. Amen at amen. Kaibigan, kung kayo po ay sumunod sa panalangin ito, magkapatid na tayo. Ibig sabihin, isa na ang ating Ama. Kasi you've done the will of the Father. At patuloy po nyo kaming samahan every Tuesday night. Mag-aral tayo. Nang sa gayon, mawala po yung mga takot natin sa buhay at maranasan natin ang pangako ng Panginoon mismo in John 10 verse 10. Buhay na ganap at kasiyasiya. Amen and amen. At this time, I would like to pray for you, kapatid, kung kayo po ay matagal na mananampalataya. Pero marahil first time po niyo pong napakinggan ang aral na ito. At for the longest time, nagbigay po ng takot sa inyo Matthew 7 verses 21 till 23. Na bilang mananampalataya, hindi naman pala para sa iyo ang mga talatang ito. Dahil ikaw ay may ugnayan sa Panginoon. So I would like to pray for you. At kamtin mo ang mayamang biyaya ng kaligtasan ng Panginoon. Na kailanman hindi na po mawawala ang inyong kaligtasan. Let's pray. O Diyos, Aba, we thank you sa amin pong mga kapatid, na yung mga anak, ang yung mga tupa na kasama namin sa oras na ito, na nakikinig at napagpala at nakawala at napalaya mula po sa aming mga pag-aaral, mula po sa matagal na panahon na marahil ay kinatatakutan po nila ang mga talatang aming pinag-usapan mula sa Matthew chapter 7 verses 21 till 23. Salamat, O Diyos, dahil bilang mga anak mo, bilang iyong mga tupa, bilang aming pastol, hindi na po ito para ang mga talata pong aking binanggit, Matthew 7, verses 21 till 23, ay hindi na po para sa amin na may kaugnayan sa inyo. Kaya wala po kami dapat ikatakot. At maraming salamat po dahil inilaan mo, O Diyos, ang iyong bugtong na anak. At patuloy po kami nananalig sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. At patuloy po namin pinagpapasalamat ang isang buhay na punong-puno ng kagalakan at kaganapan dahil kay Kristo Jesus. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa mga katotohanan ito. And this we pray, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Well, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito sa atin pong mensahe na binigyan ko ng titulo na Are There Christians in Hell? Well, the answer is wala. Wala talaga. Lahat po ng Christians, pag sinabi natin Christians, tumanggap sa Panginoon. Kasi yung fake Christians, hindi naman talaga Christians yun eh. Fake nga eh. So lahat po ng Christians ay nakakapasok sa kaharian ng langit. Kung Christian ka, ibig sabihin tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoong Jesus at Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo at ang banal na Espiritu ng Diyos ay ninananahan sa iyong Espiritu, imposibleng mapunta ka na impyerno. Now, mga kapatid, ito po ang mabuting balita na talagang wala po tayong dapat ikatakot. Ang kaligtasan ay inilaan sa iyo bilang kaloob. Now, bilang kaloob, ang papel lang po natin sa mga nagbibigay sa atin at in this case, in the context sa ating pinag-usapan, binigay sa atin ng Diyos, paniwalaan mo, tanggapin mo lang at isa pamuhay natin ang kaligtasan ito. Amen.
at mamuhay tayo ng malayo at malaya mula sa anumang takot at pangamba. Kasi hindi naman galing sa Diyos ang pangamba, because God has not given us a spirit of fear but of power, of love, and of a sound mind. So kapatid, lumakad po tayo sa buhay na punong-puno ng kapangyarihan, ng pagmamahal, at ng mahusay na disposisyon sa buhay. Amen. At gusto ko man batiin ang ating mga kaibigan. Salamat po for joining us tonight. Salamat kay Nanay Medi Remo, Brother Alan Laksina Siruano, at binabati rin natin ang ating birthday girl mula sa Taytay. I hope nanonood si Ate Edsel. Happy birthday. Sister Maylene Petalino Magadia, Sister Sally Geronimo Rayo, maraming salamat po for joining us tonight. And Gaudencio Garcia de Los Santos, maraming salamat din po sa inyong pagsama sa amin. Brother Fidel Gabiola, salamat. And even kay Sister Norma Vitales, maraming salamat po. Thank you, Lord, sabi naman ni Sister Rosemary Casoko, Sister Allen Sebale. Ako, hindi natin sila nakita nung Sunday. Na-miss po namin kayo. Brother Howard Cruz, hello kay Pastora Donna. Sister Marisa Remo Paganpan. Ay, talaga namang ganda ng mga karanasan namin nila, Sister Marisa at saka nila Ate Ana Manalasta. Sino pa bang katabi natin? No? Si Ate Andeng, ano? Ayun, maraming salamat mga kapatid sa inyong bagong ministry sa church. At binabati rin natin, thank you kay Aaron Nicomedes, Sister Nonila Bautista Buenafe. Maraming salamat din po sa inyo. Kay Brother Amando GC Purin ka, Abba Father in Heaven. Amen. Amen. Sister Lani Diesta, salamat po. At ilan po sa mga nakasama natin. Brother Ricky Losito, kumusta rin kay Ma'am Principal, kay Ate Ellen, kay si Ate Jackie. Ate Jackie, kumusta ka na? Kumusta na? I hope, I pray at we claim ikaw ay pinagaling na ng Panginoon. At hello din po kay Brother Arvin Macaso Palyanan, Brother Edison Salcedo Iguis. Hello, kapatid. Kay Joyce Sailon Ayaso. Kumusta ka na, Joyce? Nasaan ka ba ngayon, Joyce? Saan ba nakatira si Joyce ngayon? Nasa Manila ba siya? Nasa Dasma. At si Jeffrey, nanonood. Si Nanay Daisy Natalaray. Kumusta na po kayo? And of course, salamat po sa mga kapatid natin. Brother J. Lazara, Sister Corazon Bondok, Brother Fidel Gabiola, sino pa ba? Brother Edison, ayun na, si Brother Edison, Iguis, at marami pang iba. Maraming salamat. I pray po, na kapag meron kayong napapakinggan na mga nagpipreach at sinasabi nila na hindi lahat ng Kristiyano ay makakapasok sa langit. Ang dami ko kasi napapanood sa YouTube na meron daw mga Christians na pupunta sa impyerno. Well, kung sila po ay Christian tumanggap sa Panginoon, huwag niyong paniwalaan. Hindi sila pwede pumasok sa impyerno. Christian nga eh. Mananampalataya, it doesn't make sense. Kung meron man papasok na Christian, ito po yung mga fake Christians. Kristiyano sa nguso. So I pray mga kapatid, kung kayo po ay napagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, please, ang akin lang pong paglalambing, pakishare po yung ating broadcast. Nang sa gayon, makatulong po ito. At maraming salamat dahil sa inyo pong pag-agapay sa ating gawain ay marami pong naaabot at natututo at na mapapalaya po mula sa mga maling kaisipan at maling mga katuruan. So muli po, sa ngalan po ng aking buong pamilya, kasama ko si Mami Jo, si Kuya Abe sa ating technical director. Of course, nanintay pa namin ang aming bunso galing sa school si Ate Yani. Gusto namin iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yan. I wish above all things that we may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!